Kaya magandang umaga po sa inyong lahat, sa makakapanood nito at makakapakinig. Mayroon po akong isishare sa inyo ng salita ng Diyos. Ito po ay patungkol sa ating mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mga kabiyaya ng Panginoong Hesus. Sana ay may matutunan tayo nito. Ito po. Tatapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin, sabi ni Pablo. Ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ito po ay nakasulat sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 24. Ulitin natin ang sabi ng Panginoon, dapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin. Bakit sinabi yan ni Apostol Paulo? Hindi niya daw minamahal ang kanyang sarili. Parang kanya. Ano ang ibig niyang sabihin? Sabi niya, dapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Bakit? Kasi ang buhay ni Apostol Pablo ay sa kanya nga, pero hindi na yun para sa kanya, kundi para na sa Panginoon, para na sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Jesucristo. Paglilingkod natin sa Diyos. Para ipaglingkod ang Ebanghelyo ng Diyos. Para maraming makapakinig, maligtas ang bawat makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang siyang nagliligtas sa atin. Pag yun po ay tinanggap mo, sino po ang salita ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. Ituloy natin, sabi niya. Yun po ang buhay na ni Apostol Pablo. Ang buhay niya ay sa Panginoon na at ipinaglilingkod niya sa Panginoon, sa Diyos. Dapat sa atin, aplikasyon din sa atin. Kung tayo ay mananampalataya na, tagasundan ng Panginoong Hesus, kung tayo po ay ipinanganak na sa bagong kapanganakan, tayo ay anak na ng Diyos, dapat tayo maglingkod sa ating Ama. Ito pang naging gawain ni Apostol Pablo, maglingkod. Sabi niya, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ito para sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Na dapat ay maging faithfulness ang tinuturo rito para maganap ang katungkulan. Anong katungkulan? Ang ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi nga sa sabi nga sa Matthew 28:19-20, go and preach the gospel. Ito po ay utos ng Panginoong Hesus bago po siya umakyat sa langit. Para utos ito doon sa mga apostol at hindi lamang doon sa mga apostol, kundi sa lahat ng tao na mga mananampalataya na dapat tayo magbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao na makakausap natin. Okay. Tuloy natin. Sabi niya pa rito, at ang ministeryong, ito may misteryo po. Ano po itong ministeryong ito? Ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Ang ministeryo niyo po. Ano po itong ministeryong tinanggap ni Apostol Pablo? Ang sabi diyan, ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Ito po yung ministeryo niya na na ipamuhay niya sa paglilingkod yung buhay niya. Yung po misteryo sa buhay niya. Na maglingkod siya sa Panginoong Hesus. At ano po ang pangalawang ministeryo na binabanggit niya? Na magpatutuo ng Ebanghelyo, ng magandang balita. Ng Ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos. Yun po ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Biyaya po lamang. Hindi po nangaral si Apostol Pablo ng gawa. Gumawaan niya kayo. Gawin niyo ito para kayo ay maligtas. Hindi. Wala siyang pangangaral na ganyan. Ang ipinangaral po ni Apostol Pablo ay ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ano po yung Ebanghelyong biyaya ng Diyos? Na tayo po ay maligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang
Malinaw po ang sabi sa Episodos 8 hanggang 9 na sumampalataya lamang. Tingnan po natin Episodos 8:9 para may connect natin doon sa pinag-aaralan natin. Episodos 8 at saka 9 ito. Ito po ang ministeryo na ginagampanan ni Apostol Pablo, ang biyaya, ebanghelyo. Ito po yung ministeryo ng ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan po ay biyaya. Tinapos na trabaho ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung po ang ministeryong inatang kay Apostol Pablo na dapat din natin naman ibahagi sa iba. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung ministeryo ng biyaya ng ebanghelyo. Yung ebanghelyo ng biyaya. Ang ebanghelyo ng biyaya ito na tayo po mga mananampalataya ay naligtas sa pananampalataya lamang, hindi po sa gawa. Tingnan natin ang Episodos 8, sabi niya. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Tingnan niyo. Malinaw sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Ito po yung ministeryo ng biyaya ng Diyos na ipinapangaral ni Apostol Pablo. Biyaya lamang po. Tayo naligtas sa biyaya, hindi po sa gawa. Hindi ka po maliligtas sa gawa. Tuloy natin. Sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. Disin sana sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat sa gawa kayo naligtas. Wala, hanapin nyo dyan sa buong text dito. Wala kayong makikita. Nangaligtas ang isang tao sa gawa. Pero pag-aaralan natin yun sa gawa. Ang gawa yung ibang usapan yun. Yung po ay after salvation. Pag ikaw po ay ligtas na, may ministeryo pa rin inatang sa'yo. Tulad ng ginagawa ni Apostol Pablo. Ano ang gawa niya? Mangaral ng ebanghelyo, ng biyaya. Yung pang ginagawa niya, yung pang gawa. Pero hindi po para maligtas, kundi yung po ang bunga ng kaligtasan na nakikita ng tao. Sapagkat po ay hindi nakikita ng tao yung kaligtasan mo. Ligtas ka. Hindi, kahit sino, kahit sinong tao makita mo, hindi mo siya makikilala kung ligtas na kung hindi siya magsalita. Kung hindi mo siya makilala personal. Ganun po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi natin nakikita. Pag ligtas ka, hindi ka nakikita. Makikita lamang yun sa gawa. No? Pero iba yung gawa, hindi po sa kaligtasan. Ang pinag-uusapan ay biyaya. Ang kaligtasan ay biyaya lamang pag sumampalataya ka sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus na namatay sa krus para tayo lamang ay kanyang iligtas. Tinapos na kaligtasan po. Kaya nga sasampalataya ka na lang. Ang kaligtasan natin ay tapos na. Tatanggapin mo na lang. Pag tinanggap mo, ligtas ka na. Malinaw po sabi dito. Balikan natin sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos. Regalo daw ng Diyos ang kaligtasan natin. Pananampalataya nga lamang. At ito'y hindi sa inyong sarili, hindi atin. Hindi po performance. Hindi, akawalan yung mabuting tao, kaya ako ililigtas. Walang ganun po. Sabi niya, pananampalataya lamang. At ito'y hindi sa ating sarili. Ito'y regalo ng Diyos. Regalo lamang po ng Diyos ang kaligtasan natin. Tatanggapin na lang. Kaya nga biyaya eh. Sa verse 9, ang sabi niya, not of works. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi po gawa. Upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Sa biyaya lamang. Sapagkat yun, tinapos na trabaho po yun ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi na natin gagawin. Kasi may gumawa na. Ginawa na po ng Panginoong Hesus ang kaligtasan natin. At yun ay tatanggapin na lang natin. No? Malinaw po. Okay, sana naunawaan ninyo sa mga makakapakinig nito. Dahil ang kaligtasan ay biyaya, ay hindi natin gagawin. Kaya sinabi niya, may pasunod na pananalita si Apostol Pablo sa verse 9 na hindi sa pamamagitan ng mga gawa
upang ang sino man ay huwag magmapuri. Bakit sinabi niya ito? Sapagkat kung sa gawa ang kaligtasan ay magmamapuri ka. Sasabihin ng tao, hindi naman ako magmamapuri. Maniwala ka yan, makasalanan ang tao. Mapagmataas. Kaya magmamapuri po yun. Kaya, pinaunahan na ni Apostol Pablo. Alam niya yung magmamapuri, siya nga nung hindi niya pa nakilala ang Panginoon, mapagmapuri siya. O kahit na Kristiyano ka na, marami rin ang mga Kristiyano na mapagmapuri pa rin. Kaya ginawa ng Apostol Pablo, yung ministeryo niya na sabihin na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya lamang. Kaya malinaw po, salvation is by grace. Ang kaligtasan ay biyaya lamang kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya grace alone, ang salvation, faith alone, kanino? Kay Kristo. Kaya Christ alone, faith alone, grace alone. Yan lamang po ang pananampalataya. Yan lamang po ang kaligtasan natin. Sa pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Sapagkat yun ay biyaya lamang ng Panginoon. Sasampalatayaan na lamang natin. Okay, sana po ay may natutunan kayong kaunti. Yun lamang po at salamat po sa mga tagapakinig natin.